Nestor, kumusta ang sitwasyon dyan sa NLEX? At saang lugar nakararanas ngayon ng mabigat na daloy ng trapiko? Monica, magandang gabi. Bandang alas 5 nga ng hapon nang maranasan itong mabigat na daloy ng trapiko sa mga papasok ng Bukawi Toll Plaza sa north at southbound area. Isa sa dahilan kaya nagkaroon ng pag-build up o pagsikip ng trapiko ay yung mga kababayan natin na humahabol para bumili ng paputok sa Bukawi, Bulacan. Hanggang sa mga oras na ito, bantay sarado pa rin ang nasa 1,500 NLEX personnel sa kahabaan ng North Luzon Expressway. Ayon kay NLEX Traffic Senior Manager Robin Ignacio, dahil long holiday ay asahan na ang bultong muli ng maraming mga sasakyan. Sa pagtaya ng NLEX Management, hindi bababa sa 350,000 ang dadaan sa NLEX. Inaasang nasa 10% increase ang magiging volume ng sasakyan hanggang January 6. Samantala, sakali namang magkaroon ng aberya sa expressway ay may pre-towing naman ang NLEX para sa Class 1 vehicle mula 6 a.m. ng December 30 hanggang 6 a.m. ng December 31 at January 5 hanggang January 6 ng 6 a.m. to 6 p.m. Wala namang roadworks mula sa December 19 hanggang January 6, 2025. Samantala, itutuloy naman ang inasimula ng Metro Pacific Tollways Management o PMTC na pre-toll sa NLEX mula 10 p.m. ng December 31 hanggang 6 a.m. ng January 1 para sa Class 1, 2, 3 vehicles. Sa tala ng NLEX Management, Monica, ay nagkaroon ng major accident nitong nakalipas nga lang ng mga araw itong December 24 kung saan nga ay isang minibus ang nagkaroon ng aberya sa electrical wiring ng sinasakyan na minibus at kung saan ay 5 dito sa mga pasahero ang nagkaroon ng malubhang karamdaman na nagtamo ng matinding mga sugat at bali sa katawan na dinala ito sa JBL Hospital sa San Fernando, Pampanga. Bukod pa yung bumangga doon na isang sasakyan na kung saan nga ay merong isang mga pasahero doon na dinala rin sa JBL. At sa sitwasyon naman dito sa Balintawak Toll Plaza, kanina lang itong mga bandang 10 minuto lang ang nakalipas, merong isang kotse na tumirik dito sa mismong pila sa cash lane at ito ayon dito sa NLEX patrol personnel nung nakausap natin na isang marshal ay naubusan ng gasolina yung isang kotse kaya paalala ng NLEX management at personnel na siguraduhin merong karga na gasolina yung kanilang mga sinasakyan at bukod dito kay 24 hours ngayon yung kumapasin natin dito meron silang itinayo rito na isang tent para doon sa mga magpapakabit ng RFID sticker at magpapareplace ng RFID kung saan nga ay 24 hours na pwede dito sa Balintawak sila magpa-install na magpakabit ng RFID hanggang December 31. Ganon din ay yung mga magpapaload naman ay tuloy-tuloy pa rin hanggang 24 hours ang kanilang mga duty. Sa pagkaya ng NLEX Management nung nakausap natin yung mga nagpapakabit ng RFID, umaabot sa isang araw ay nasa 300 ang mga motorista yung mga nagpapakabit ng RFID at nagpapaload dito sa Balintawak Toll Plaza. At yan muna ang ating latest live mula dito sa Balintawak. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Nestor Torres.